Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksa ng paglilinis at pagpapagaling ng bato gamit ang granada. Kapag binanggit ang sakit sa bato, karaniwan, nating naisip ang mga numero tulad naga-creatinine, urea, o glomerular filtration. Right? Ngunit sa likod ng mga numerong iyon ay isang kwento ng kalusugan, pagkapagod, pamamagang paa, pag-ihi sa gabi, at gabing walang tulog dahil sa pag-alala. Maraming mga pasyente ang nagsasabi sa akin na ang pinakakinatatakutan nila ay ang marinig mula sa doktor na tumataas ang kanilang creatinine level dahil nangangahulugan iyon na humihina ang kanilang bato araw-araw at walang sinuman ang gustong humarap sa dialysis o lifelong kidney replacement therapy. Naintindihan ko ang paalala na iyon sa aking paglalakbay na kasama ang mga pasyente. Nasaksihan ko ang maraming kaso na tila walang pag-asa. Ngunit salamat sa pagbabago nga gawi sa pagkain, lalo na sa paggamit ngang tamang uri ng natural na pagkain, unti-unting bumalik ang function ng bato. At sa mga prutas na may ganitong mahiwagang kakayahan, ang granada ay isang tunay na mahalagang natural na prutas na kakaunti ang nakakaalam kung paano gamitin ng tama. Ang granada ay hindi lamang kaakit-akit sa paningin, naglalaman din ito NG kayamanan, NG malalakas na antioxidant na nakakatulong sa paglilinis, NG manadaluyan ng dugo, pagbabawas ng pamamaga, at lalo na sa pagsuporta sa paglabas, energy, may aha, lason sa pamamagitan energy bato. Sa modernong medisina, maraming pag-aral ang nagpakita na ang pomegranate juice ay maaring makatulong na pababain ang antas ng creatinine, bawasan ang pasanin sa bato at unti-unting makabawi ang organ na ito. Ngunit ang mahalaga ay hindi lamang ang pagkain ng maraming granada o pag-inom ng maraming pomegranate juice ang makakabuti sa bato. Tulad energy, anumang uri energy natural na gamot. Kapag alam lamang natin kung paano gamitin ng tama, piliin ang tamang oras, masisipsip nga katawan ang lahat ng halaga nito. Naalala ko ang isang pasyente na mahigit 60 taong gulang na ngayon na may banayad na sakit sa bato. Sa bawat pagsusuri, naalala siya dahil ang kanyang creatinine level ay palaging mas mataas kaysa sa normal. Pagkatapos kong ituro sa kanya kung paano gamitin ng tama ang granada, pagkalipas lamang ng 3 buwan, nakita niya ang malinaw na pagbabago. Gumaan ang kanyang pakiramdam, luminaw ang ihi, at ang mga resulta nga pagsusuri ay nagpakita nege malaking pagbaba, nege creatinine. Ang kapansin-pansin ay hindi siya gumamit ng mamahaling gamot sa bato kundi nagpatuloy lamang sa paggamit ng granada na sinamahan ng balanseng dieta at sapat na pahinga. Ang kwentong iyon ang nais kong ibahagi sa inyo ngayon dahil naniniwala ako na kapag naunawaan natin ng tama at nabubuhay ng naayon sa kalikasan, ang katawan ay makakaroon na napakalakas na kakayahang magpagaling sa sarili. At ang granada sa mga espesyal na sustansa maaring maging isang mahusay na kasama para sa sinumang gustong mak-detox, makbalik ang function ang bato sa lektas at sustainable na paraan.
Sa video na ito, tatalakayin natin ang bawat partikular na bahagi upang lubos na maunawaan kung bakit ang granada ay may espesyal na epekto sa mga may mahinang bato, kung paano ito gamitin upang mag-detox. Pababayin ang creatinine at pagalingin ang bato mula sa ugat. Malalaman din ninyo kung sino ang dapat gumamit, sino ang dapat umiwas, at ang mga paalala upang hindi aksidenteng gawing pasanin sa bato ang masustansyang granada. Kung nakakaranas kayo ang mahinang bato, madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod, o nais lamang protektahan ang bato sa mahabang panahon, naniniwala ako na ang nilalamang ito ay magbibigay ngang maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Ngayon, susurin natin kung bakit kailangan ng mga may mahinang bato na i-detox muna ang kanilang bato bago isipin ang pagpapagaling. Bahagi 1. Bakit kailangan ng mga may mahinang bato na i-detox ang kanilang bato? Mga ginagalang na pasyente. Upang maunawaan kung bakit kailangan ng mga may mahinang bato na mag-detox, una, kailangan nating malaman kung ano ang tunay na papel ng bato sa katawan. Marami ang nag-iisip na ang bato ay may function lamang ng pagsalangang ihi, ngunit sa katunayan, ang bato ay isang organ na tahimik na gumaganap ngang higit sa 100 mahahalagang function araw-araw. Tinutulungan na bato na salain ang dugo, alisin ang medya dumi, ayusin ang presyon ng dugo, balansehin ang tubig at electrolytes. Kasabay nito, nakikilahok din ito sa paggawangang hormones na tumutulong sa pagpapalakas ng buto at nagbibigay ng enerhiya sa katawan. Kapag malusog ang bato, ang lahat ng aktibidad sa katawan ay maayos na nangyayari tulad ng isang water filter na palaging nasa mabuting kondisyon. Ngunit kapag humina ang bato, ang proseso ng pagsala ng dugo ay nagiging hindi gaanong epektibo. Ang mga lason tulad ng urea, creatinine, at uric acid ay nagsisimulang may punsa, dugo. Ang mga lason na iyon ay hindi lamang nagdudulot ng pagkapagod, pagkahilo, pagduduwal, ngunit sa kalaunan ay nakakasira rin sa mga sel ng bato na nagpapalalang sakit. Marami pa rin ang hindi nakakaintindi sa kahalagahan ng pag-detox ng bato. Binibigyang pansin lamang nila ang pag-inom ng gamot o pag-iwas sa maalat na pagkain at nakakalimutan na kung ang mga lason ay hindi inalis, ang lahat ng iba pang pagsisikap ay parang pagbuhos lamang ng tubig sa maruming sisilin. Kapag ang bato ay punong lason, ang mga maliliit na filter na tinatawag na glomeruli ay mababarahan. Sa panahong iyon, kahit gaano karaming gamot para sa bato ang inumin ninyo, mahirap pa ring masipsip ng katawan. Kaya, ang unang bagay na kailangan gawin ng mga may mahinang bato ay hindi ang pagpapakain kundi ang pag-detox ng bato ng banayad at natural upang mabigyan ang mga sel bato nga pagkakataong makabawi. Ayon sa mga eksperto mula sa National Kidney Institute ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng labis na lason sa dugo ang pangunahing sanhi ng chronic kidney disease. Sa unang yugto, karaniwang walang malinaw na sintomas ang katawan. Ang pasyente ay nakakaramdam lamang ng kaunting pagkapagod, mahina ang gana, madalas na umihi sa gabi
o unti-unting kakaunti ang ihi. Ngunit kapag tumaas ang antas ng creatinine, nangangahulugan ito na nagsisimula ng humingi ng tulong ang bato. Kung hindi agad matutulungan, ang mga selulang bato ay magiging fibrous at ang kakayahang gumaling ay lubhang bababa. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangan ng may mahinang bato ang isang dieta na sumusuporta sa natural na proseso na paglilinis. At binigyan tayo ng kalikasan na maraming pagkain na may ganitong epekto. Kabilang dito, ang granada ay itinuturing na isang mahalagang prutas. Ang granada ay hindi lamang nakakatulong sa paglilinis na dugo kundi nakpapatas din ng sirkulasyon sa maliliit na ugat ng bato na tumutulong sa paglabas ng mga dumi ng banayad at hindi nagdudulot ng pagkapagod. Maaari ninyong isipin na kapag nalinis ang mga daluyan ng dugo sa bato, mas magiging maayos ang proseso ni pagsala ng dugo. Ang creatinine at iba pang dumi ay na inilalabas araw-araw. Dahil dito, nababawasan ang pasanin sa bato at nagkakaroon ito nga pagkakataong muling ang nasirang tissue. Iyan ang pundasyon ng pagpapagaling ng bato mula sa ugat, hindi lamang ang paggamot sa sintomas. Kaya kung kayo ay nasa yugtong mahinang bato o may mga palatandaan tulad ng madilim na dilaw na ihi, kaunting ihi, pagkapagod, o madalas na pagkagising sa pagtulog, ang paglilinis ng bato ay isang bagay na dapat simulan sa lalong madaling panahon. Hindi kailangan ng komplikadong gamot, kailangan lamang gamitin ng tamaang natural, ligtas at pangmatagalang epektibong pagkain. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung bakit sa napakaraming uringang prutas ang granada ay itinuturing ng mga eksperto sa medisina bilang isang natural na pampalusok para sa mga may mahinang bato. Bahagi 2. Ang granada ay isang natural na pampalusok para sa mga may mahinang bato, mga ginagalang na kasama mula pa noong unang panahon. Ang granada ay itinuturing na simbolo ng kasaganaan, mahabang buhay, at masiglang kalusugan. Hindi lamang ito isang paboritong prutas dahil sa matamis at sariwang lasa nito at kakit-akit na kulay. Naglalaman din ang granada ng maraming nutritional value na kakaunti ang makakatumbas. Lalo na para sa mga may mahinang bato, ang granada ay parang isang natural na tonikong tumutulong sa bato na linisin at gumaling ng banayad at ligtas. Sa modernong medisina, ang granada ay lubusang pinag-aralan na mga siyentipiko. Sa loob ng butil ng granada ay naglalaman ng maraming malalakas na antioxidant tulad ng punicalagin, anthocyanin, polyphenols at vitamina C. Ang masangkap na ito ay tumutulong sa pagprotekta sa mga selula mula sa pag-atake ng mga free radical na siyang sanhinging pamamaga at pagkasira sa katawan. Kapag humina ang bato, sinisirang mga free radical ang membraneng selula at pinapahina ang kakayahan ng paksalang ng dugo. Ang tamang pagdagdag granada ay makakatulong na hadlangan ang prosesong ito, oxidation,
pabagalin ang pinsala sa bato at bawasan ang pamamaga sa mga tisyo ng glomerulus. Ang mga siyentipiko mula sa University of the Philippines ay naglathala nege isang pag-aaral sa mga pasyenteng may banayad na pagbalya nege bato. Pininom nila ang mga kalahok ng sariwang pomegranate juice sa loob no 8 makakasunod na linggo. Ang nga resulta ay nakpakitang kapansine-pansing pagbaba engge antas engge creatinine, mas matatag na presyon engge dugo at malaking pakbaba na antas na pamamaka. Ito ay nagpapatunay na ang mga aktibong sangkap sa granada ay may kakayahang suportahan ang bato sa mas epektibong pagsasalaang dugo kasabay ang pagbabawas ng presyon sa mga maliliit na daluyan ng dugo sa organ na ito. Hindi lamang may epekto sa pagdetok, ang granada ay nakakatulong din sa pagpapatatak ng blood sugar at pagprotekta sa cardiovascular system. Ang dalawang salik na ito ay malapit na naugnay sa sakit sa bato. Kapag ang blood sugar at presyon dugo ay kontrolado ng maayos, ang bato ay hindi na masyadong kailangang magpasan ng sobrang pasanin sa pagsasala ng dugo, kaya maiwasan ang panganib ngang talama na pinsala. Kaya para sa mga may ng bato, ang pagdaragdag ni granada sa pang-araw-araw na dieta ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapagaling ng bato kundi pumipigil din sa iba pang mapanganib na komplikasyon. Isa pang espesyal na bagay ay ang butil granada ay naglalaman katamtamang dami ng natural na potassium na nakakatulong sa pagbalanse ng electrolytes at sumusuporta sa nervous system. Gayon pa man, ang mga pasyenteng may matinding pagpalyang bato ay kailangan pa rin gumamit nito sa katamtamang dami upang maiwasan ang hyperkalemia. Ibabahagi ko ng mas detalyado ang tungkol dito sa nga susunod na bahagi. Sa pananaw na tradisyonal na medisina, ang granada ay may matamis at maasim na lasa, may mainit na katangkihan at nakakaapekto sa mga meridian ng tiyan at malaking bituka. Nakakatulong ang granada sa pagpapalakas ng palihang likido sa katawan, pagbabawas ng uhaw, pagpapalamig at pagdetox. Kapag ginamit ng regular, nakakatulong ang granada na maging mas malamig ang katawan, mas malinaw ang ihi, at mabawasan ang pakiramdam ng bigat sa likod at baywang. Maraming matatanda ang gumagamit ng granada bilang kapalit ng prutas na may mataas na asukal, masarap at bahagyang nakakapagpaihi na nagpapagaan ng pakiramdam katawan. Ang mahalaga ay kahit maraming benepisyo ang granada, kung mali ang paggamit, lubhang bababa ang epekto. Halimbawa, ang labis na pagkain ng sabay-sabay, pag-inom ng purong pomegranate juice o paggamit agad pagkatapos uminom gamot ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Kaya dapat ninyong maunawaan ang tamang dosis at oras upang lubos na masipsip nga katawan ang halaga nito. Sa madaling salita, ang granada ay isang napakagandang natural na prutas na nakakatulong sa bato na magpahinga at mag-regenerate. Maaari ninyong ituring ang granada bilang isang tahimik na manggagawa na naglilinis ng bawat maliliit na daluyan ng dugo sa bato na
tumutulong sa dugo na dumaloy ng regular, naglalabas nagamaga lason ng hindi nagdudulot ng pagkapagod sa katawan. Kapag ginamit ng tama, pagkalipas lamang ng ilang linggo, malinaw ninyong mararamdaman na mas magaan ang inyong katawan, mas malalim ang inyong tulog, at unti-unting nababawasan ang pag-ihi sa gabi. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang sikreto sa Lub NG Granada. Yun ay ang grupo NG-MA antioxidant na itinuturing ng mga bodyguards, ng mga cell, ng bato, paano sila gumagana at bakit nila kayang protektahan ng ganon kahusay ang bato. Pakinggan ninyo ang susunod na bahagi. Bahagi 3. Ang mga antioxidant sa Granada ay mga tagapagtanggol nga selula ng bato nga ginagalang na pasyente sa ating katawan. Milyon-milyong selula ang inaatake araw-araw ng mga free radical. Ang mga ito ay mga hindi matatag na molekula na nabubuo sa proseso ng pagtunaw ng pagkain, pagkalantad sa usok, sigarilyo, o simpleng stress at edad. Kapag tumaas ang bilang ng free radical, sisirayin nila ang lamad ng selula, pipinsalan ang tissue, at lalong-lalo na, mabilis na paihinan ang mga selula ng bato. Kaya naman, ang pagdagdag antioxidants ay parang paglihang isang protektang harang na tumutulong sa mga selula nga bato na makaiwas sa mga tahimik ngunit mapanganib na pinsalang iyon. Sa Granada, natuklasan ng nga siyentipiko ang isang grupong napakalakas na antioxidant na tinatawag na punicalagin, anthocyanin, at polyphenols. Ang tatlong grupong ito nga sangkap ay gumagana bilang biological bodyguards na tumutulong sa pagnutralis ng mga free radical, pagbabawas ng pamamaga, at pagprotekta sa microvascular system sa bato. Maraming pag-aral ang napakita na kapag ang katawan ay nabibigyan ng sapat na mga aktibong sangkap na, ito ang antas ng creatinine ay nagiging mas stable at kasabay nito ang bilis ng pinsala sa bato ay kapansin-pansing bumababa. Ang punicalagin ay isa sa pinakamahalagang compound sa Granada. Ito ay may antioxidant na kakayahan na 3 beses 3x na mas malakas kaysa sa green tea at red wine. Nakakatulong ang punicalagin na bawasan ang pamamaga sa mga tissue, glomerulus, pigilan ang fibrosis, at suportahan ang pagbuo ng bagong selula. Dahil dito, mas epektibo ang bato sa paggana nang hindi nasosobrahan sa trabaho. Bukod pa rito, ang anthocyanin, ang natural na pula-purpurang pigment sa butil, Granada, ay hindi lamang lumiliha ng magandang kulay, kundi nakakatulong din sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa bato. Kapag maayos ang sirkulasyon ng dugo, mas madali ang proseso ng pagsala at pag-detox. Maaari ninyong isipin na kapag nalinis ang maliliit na daluyan na dugo sa bato, ang buong sistema ng pagsalang dugo ay parang muling nabuhay na nakakatulong na mabawasan ang pamamaga, pagkapagod, at maging mas malinaw ang ihi. Isang pag-aral na inilathala sa journal na Nephrology Daily Transplantation ay naupakita na ang mga pasyente na regular na umiinom sariwang pomegranate
pakbabangang pamamagangang hanggang 20% at kapansin-pansing pagbuti sa mga indicator ng function ng bato. Ito ay malinaw na patunay na ang paggamit ng granada ay hindi lamang sabi-sabi, kundi napatunayan ng siyensiya. Bukod pa rito, ang polyphenols sa granada ay nakakatulong din na ayusin ang presyon ng dugo at protektahan ang mga daluyan ng dugo. Ito ay lalong mahalaga para sa mga may mataas na presyon ng dugo, diabetes o sakit sa puso. Ang mapangunahing sanhi ng pagpalyang bato kapag malusok ang mga daluyan dugo, mas kaunti ang pinsala sa bato. Dahil dito mas madali ang proseso ng pagpapagaling. Ang mahalaga ay ang antioksidan sa granada ay matatagpuan sa butil, sa katas, at sa manipis na puting lamat sa loob. Kaya kapag gumagamit granada, dapat ninyong gamitin ang buong butil na piniga ng sariwa at hindi dapat itapon ang puting lamat. Bagaman may bahagyang mapait na lasa, iyon ang lugar na naglalaman ng pinakamaraming punikalagin. Mga ginagalang na pasyente, ang bato ay isang napakasensitibong organ. Kapag nasira na, kailangan ng mahabang panahon at tiyaga para gumaling. Ngunit kung gagamitin ang kapangyarihan ng kalikasan, lalo ng mga antioxidant compound sa granada, lubos ninyong matutulungan ang bato na lumakas araw-araw. Ang granada ay hindi gamot, ngunit kung gagamitin ng tama, ito ay magiging isang kasama na makakatulong na protektahan ang mga sel ng bato mula sa pag-atake ng mga free radical, kaya pinipigilan ang panganib ng paglalangang pagpalyang bato. At upang ang mahalagang sustansya sa granada ay magkaroon ng pinakamabuting epekto, kailangan ninyong malaman kung paano gamitin ito ng ligtas, epektibo, at angkop sa inyong kalagayan sa kalusugan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ng tama ang granada upang makatulong sa paglilinis at pagpapababa ng creatinine nang hindi nagdudulot ng labis na pasanin sa bato. Bahagi 4. Ligtas na paggamit ng granada para sa mga may mahinang bato. Mga ginagalang na pasyente, bagaman ang granada ay maraming mahahalagang benepisyo sa kalusugan, kung mali ang paggamit, hindi lamang bababa ang epekto kundi maaari pang magdulot ng masamang epekto. Dahil sa mga taong may mahinang function ng bato, ang katawan ay hindi na kayang mabilis na iproseso ang mga mineral, lalo na ang potassium at ilang sangkap na matatagpuan sa granada. Kaya naman, ang pag-alam kung paano gamitin ng tama ang dosis at oras ay napakahalaga upang matulungan ang bato na suportahan ng banayad nang hindi nasosobrahan sa trabaho. Una sa lahat, dapat kayong pumili na sariwang granada na may natural na pulang balat, bahagyang makintab at hindi masyadong malaki. Makintab ang balat dahil maaring ibinabad ito sa chemical o preservative. Kapag hawakan, ang hinog na granada ay may katamtamang bigat at bahagyang amoy na senyales ngang natural na granada. Hindi dapat bumiling granada na nakahiwalay na ang butil sa palengke dahil karaniwan ay mahirap matiyak ang kaligtasan sa pagkain at madaling maoksidis na nawawalan ng maraming mahahalagang antioksidan. Tungkol sa paghahanda, maaari ninyong gamitin ito
sa dalawang paraan. Direkta itong kainin o gawing katas. Kung direkta itong kakainin, dapat lamang gumamit ng humigit kumulang kalahating granada bawat araw, katumbas ng isang satu maliit na tasangang butil ng granada. Kapag nginungyan ng maigi unti-unting lalabas ang katas ng granada na makakatulong sa mas mahusay na pagsipsip ng katawan. Kung gagamitin ninyo ang katas, dapat itong pigamula sa sariwang granada dilution na may maligamgam na tubig sa rasyo ng isang bahagi ng katas ng granada at dalawang bahagi ng maligamgam na tubig. Inumin pagkatapos na almusal o tanghalian. Humigit kumulang 30 minuto. Hindi dapat inumin kapag walang laman ang tiyan dahil maaring magdulot ito ng pananakit ng tiyan o bahagyang digestive disorder. Para sa mga may sakit sa bato na grade 2 o 3, ang dami ng pomegranate juice bawat araw ay hindi dapat lumampas sa 150 150 ml. At para sa mga may mataas na creatinine, kailangan itong bawasan sa humigit kumulang 80-80 hanggang 100 ml bawat beses at hindi dapat gamitin ng tuloy-tuloy ng higit sa 5 araw. Pagkatapos ng 5 araw, dapat magpahingang 2 araw upang ang bato ay makaroon ng oras upang makabawi at umangkop. Ito ang prinsipyo ng pulsed kidney care na tumutulong sa katawan na makasipsip ng nutrients nang hindi nakdudulot ng pasanin. Isang napakahalagang bagay ay hindi dapat gamitin ang granada sa parang oras na kamot. Ang aktibong sangkap sa granada, lalo na ang polyphenols, ay maaring magpabago sa kakayahan ng pagsipsip ng ilang gamot sa presyon ng dugo o diuretic. Pinakamainam na gumamit ng granada ng hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ng gamot. Kung ginagamot ninyo ang sakit sa bato at uminom ng gamot na reseta, dapat kumonsulta sa doktor para sa mas detalyadong gabay. Bukod pa rito, kapag pinipiga ang granada, dapat gumamit ng slow juicer upang mapanatili ang maximum na bitamina at enzyme. Ang pomegranate juice, pagkatapos gawin, ay dapat lamang gamitin sa loob ng araw. Hindi dapat ipag-overnight kahit na nakaimbak sa refrigerator dahil madaling masira ang mga antioxidant. Kung gusto ninyong magbagong lasa, maaari kayong magdagdag ng ilang manipis na iwangang luya o kaunting purong pulot na makakatulong sa pagpapabuti ng lasa at makasuporta sa mas mahusay na pagdetox. Para sa mga may normal na function ng bato, maaring panatilihin ang pag-inom ng pomegranate juice ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Para sa mga nasa yugto ng mahinang bato, dapat gamitin ito bilang isang course, hindi tuloy-tuloy kundi salit-salit na may panahon ng pahinga. Ito ay tulad ng pagbibigay natin sa bato na bakasyon. Hindi labis na pagtatrabaho sa proseso ng pagsasala ng dugo at paglabas ng dumi mga ginagalang na pasyente. Ang granada ay isang pamilyar na prutas. Ngunit kung gagamitin ng tama, maaari itong maging bahagi ng isang natural na terapi na tumutulong sa katawan na mag-detox, linisin ang mga daluyan ng dugo, at bawasan ang pasanin sa bato. Sa kabaliktaran, kung labis ang pakamid o pag-inom ang labis, maring
masobrahan ang bato na magdudulot ng muling pagtaas ng creatinine. Kaya tandaan ninyo na ang paggamit ng granada ay hindi nangangahulugang paggamit ng marami kundi paggamit ng tama. Bawat patak ng pomegranate juice ay isang patak ng mahalagang sustansa at kapag ginamit sa tamang oras na kailangan nga katawan, ito ay tunay na makakaroon nga epekto. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang gintong oras sa araw upang uminom ng pomegranate juice upang epektibong pababayin ang creatinine kasabay ng pagsuporta sa natural at ligtas na proseso. No pag-detox no bato. Bahagi 5. Ang tamang oras ang pag-inom ang pomegranate juice para pabagsakin ang creatinine. Maginagalang na pasyente sa proseso ng pangangalaga sa kalusugan, hindi lamang ang pagpilingang, tamang uringang, pagkain ang mahalaga kundi ang oras din ng paggamit ay malaki ang epekto sa bisangang pagsipsip sa granada. Rin, kung inumin ninyo ito sa tamang oras, madali itong matatanggap ng bato ang mga sustansya at may sasagawa ang proseso ng paglilinis ng natural ng hindi nasosobrahan sa trabaho. Ayon sa modernong medisina, ang bato ay pinakamalakas na gumagana sa 2 oras sa isang araw mula alas 5:05:00 hanggang alas 7:07:00. Umaga at mula alas 5:05:00 hanggang alas 7:07:00 gabi. Oras kung kailan malakas ang sirkulasyon ng dugo at handa ang katawan na maglabas magdumi sa pamamagitan maihi. Kaya, ang pag-inom ng pomegranate juice sa mga oras na ito ay makakatulong sa mga antioxidant, vitamina at polyphenol sa granada na mabilis na magkaroon ng epekto na sumusuporta sa proseso ng pagsasalang ng dugo at mas epektibong pagpapababa ng creatinine sa umaga. Pagkatapos gumising at uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig upang linisin ang tiyan, maaari kayong uminom ng humigit kumulang kalahating basong diluted pomegranate juice 30 hanggang 45 minuto pagkatapos ng almusal. Sa panahong iyon, mayroon ng pagkain sa tiyan at ang sistema ng pagtunaw ay gumagana ng matatag na tumutulong sa mas mahusay na pagsipsip ng hindi nagdudulot ng pananakit ng tiyan. Bukod pa rito, ang pag-inom ng pomegranate juice sa umaga ay nakakatulong din sa katawan na magsimula ng banayad, nagpapatalas ng isip at nagpapapula ng balat dahil sa pinabuting sirkulasyon ng dugo. Sa hapon, bandang alas 5:05:00 hanggang alas 6:06:00, ito ang oras kung kailan sinisimulan ng bato ang pangalawang pagpapalakas ng proseso ng pagsasala ng dugo sa araw. Maaari kayong uminom ng konting pomegranate juice, humigit kumulang 80-80 hanggang 100-100 ml upang makasuporta sa paglilinis. Gayunpaman, hindi dapat uminom pagkatapos ng alas 7:07:00 gabi dahil sa panahong iyon nagsisimula ng magpahinga ang bato at atay. Kung iinumin ng masyadong huli, mas maraming trabaho ang gagawin ng katawan upang iproseso ang damingeng tubig at natural na asukal sa granada na makakapekto sa pagtulog. Bukod sa pagpili ng tamang oras, dapat ding isaalang-alang ang ritmo ng paggamit. Ang pomegranate juice
ay hindi dapat inumin ng tuloy-tuloy sa buong linggo. Sa halip, dapat itong gamitin sa isang cycle ng 5 araw ng paggamit at 2 araw ng pahinga. Ang paraan na ito ay tumutulong sa bato na makarone oras upang umangkop at lubos na makasipsip ngang sustansya. Sa 2 araw ng pahinga, mari kayong uminom ng maligamgam na tubig, kumain ng maraming gulay, o uminom ng iba pang natural na pampalamig tulad ng corn silk tea, winter melon juice upang makasuporta sa proseso ng paglilinis. Ilang tao ang nagtatanong kung maaari bang uminom no pomegranate juice kapag walang laman ang tiyan upang mapataas ang epekto ng paglilinis. Sa katunayan, hindi ito dapat gawin kapag walang laman ang tiyan. Ang asido sa granada ay maaring magpasigla sa lining ng tiyan na magdulot ng discomfort o pananakit ng tiyan, lalo na sa mga matatanda o sa mga may digestive problems. Kaya dapat lamang kayong uminom pagkatapos ng pagkain. Humigit kumulang kalahating oras na ligtas at nakakatulong sa katawan na lubos na makasipsip na sustansya. Bukod pa rito, kung uminom kayo nega gamot para sa sakit sa bato, diabetes o mataas na presyon, nega dugo, dapat uminom ng pomegranate juice nang hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ini gamot. Ito ay nakakatulong na maiwasan ang interaksyon sa pagitan ng nga aktibong sangkap sa granada at ng gamot na tinitiyak na nananatiling matatag ang bisa ng paggamot. Nga ginagalang na pasyente, ang pag-inom ng pomegranate juice sa tamang oras ay hindi lamang nakakatulong na bawasan ang creatinine, kundi nakakatulong din sa katawan na gumana ng mas regular. Araw-araw, kailangan lamang maglang ng ilang minuto para sa isang baso ng diluted pomegranate juice at binibigyan ninyo na ang bato nga pagkakataong magpahinga at magpagaling sa sarili. Patuloy na gawin ang ugaling ito sa loop kang 3 hanggang 4 na linggo. At mapapansin ninyo na mas magiging malinaw ang ihi, mas magiging maliwanag ang balat, at mas magiging malalim ang pagtulog. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ilang paraan upang pagsamahin ang granada sa iba pang pagkain na nakakatulong sa bato upang mapataas ang bisangang pagpapagaling ng bato na nagpapalusok sa katawan mula sa loob nang hindi kinakailangan mag-alala tungkol sa mga side effect. Bahagi 6. Pagsamahin ang granada sa iba pang pagkain na nakakatulong sa bato. Mga ginagalang na pasyente, maraming tao ang nag-isip na sapat na ang pagkain o pag-inom ang isang uring pagkain upang mabilis na gumaling. Gayunpaman, ang katawan ng tao ay isang komplikadong sistema at ang proseso ng pagpapagaling ng pangsyan ng bato ay nangangailangan ng harmonyosong koordinasyon ng maraming salik. Napakabuting granada. Ngunit kung alam kung paano pagsamahin ito sa iba pang sumusuportang pagkain, ang bisa ay tataas ng maraming beses. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang nga pagkain na nakakatulong sa bato ay karaniwang may iisang katangian: mababa sa sodium, mayaman
sa magnesium, maraming antioksidan, at may kakayahang suportahan ang sirkulasyon ng dugo. Kapag tama ang kombinasyon, hindi lamang sila nakakatulong sa paglilinis kundi nagpapataas din ng kakayahan ng mga selula ng bato na mag-regenerate. Una ay ang mga berdeng gulay na mayaman sa magnesium, lalo na ang spinach, Malabar spinach, at sweet leaf. Ang magnesium ay isang mahalagang mineral na kinakailangan upang balansehin ang electrolytes at patatagin ang presyon ng dugo na nakakatulong na mabawasan ang presyon sa glomeruli. Maari kayong mag-blend ng pomegranate smoothie kasama ang isang maliit na dakot ng spinach, magdagdag ng kaunting maligamgam na tubig na lumilikha ng isang inumin na parehong nakakapresko at masustansya. Kapag regular na inumin, nabibigyan ang katawan ng bitamina at mineral na nakakatulong na maging mas malinaw ang mga daluyan ng dugo sa bato. Ikalawa ay ang mga whole grains, lalo na ang brown rice at oatmeal. Ang brown rice ay naglalaman ng maraming soluble fiber at vitamina B na nakakatulong na mabawasan ang taba sa dugo at patatahin ang blood sugar. Kapag kontrolado ang blood sugar at taba sa dugo, mas kaunti ang masasamang dumi na kailangang salayin ng bato. Maaari kayong kumain ng light meal na oatmeal na niluto kasama ng diluted pomegranate juice na madaling tunawin at mabuti para sa mga may mahinang bato. Ikatlo ay ang mga pagkain na may banayad na diuretikong epekto at nakakapagpalamig ng atay, tulad ng winter melon, pipino o baby corn. Ang mga uri na ito ay nakakatulong sa katawan na mapataas ang paglabas ng ihi na sumusuporta sa natural na prosesong pagsalang bato. Maari kayong magdagdag ilang hiwa ng pipino sa inyong baso ng pomegranate juice o ihalo ang butil granada sa salad ng winter melon na parehong kaakit-akit sa paningin at nagpapabuting lasa. Bukod pa rito, dapat kayong uminom ng sapat na tubig araw-araw. Humigit kumulang 1.5 hanggang 2 litro ng tubig depende sa kondisyon ng katawan. Nakakatulong ang tubig na matunaw ang konsentrasyon ng lason sa dugo at sumusuporta sa bato na mas madaling magsalin. Gayunpaman, kung pinayuhan na kayong bawasan ang pag-inom ng tubig dahil sa pamamaga o matinding pagpalya ng bato, kailangan ninyong sundin ang pinahihintulutang dami. Ilang mga pasyente ang nagtanong sa akin kung maaari bang pagsamahin ang pomegranate juice sa iba pang prutas tulad ng orange, mansanas o ubas. Ang sagot ay ngunit dapat pumili ngang mababa sa asukal at gumamit ngang katamtamang dami. Ang pomegranate juice na sinamahan ng kalahating mansanas o isang maliit na piraso ng pakwan ay lumili ka ng isang antioxidant-rich mixture na napaka-epektibo sa pagbabawas ng pamamaga ng glomeruli. Gayunpaman, hindi dapat ihalo sa gatas o sa mga pagkain na may mataas na taba dahil mababawasan nito ang kakayahan ng katawan na masipsip. Mga ginagalang na pasyente, ang harmonyosong kombinasyon ng granada at iba pang sumusuportang pagkain ay lilikang matibay na pundasyon na makatulong sa bato na alagaan
ng komprehensibo. Nililinis NG Granada ang menemea daluyan NG dugo. Nagbibigay NG mineral ang menenga gulay habang ang mga whole grains ay nakakatulong na patatagin ang enerhiya nga katawan. Kapag tama ang koordinasyon, ito ang magiging power trio na makatulong na bawasan ang creatinine at alagaan ang malusok na bato sa mahabang panahon. Gayunpaman, hindi lahat ay dapat gumamit ng granada. May ilang partikular na kaso kung saan ang pagkain o pag-inom ng granada ay maaring makapinsala sa kalusugan. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong lubos ninyong pakinggan ang susunod na bahagi upang malaman kung sino ang dapat gumamit at sino ang dapat umiwas sa prutas na ito para sa ganap na kaligtasan ng bato. Bahagi 7, sino ang hindi dapat gumamit ng granada? Mga ginagalang na pasyente bagaman ang granada ay itinuturing na isang mahalagang regalo mula sa kalikasan na may maraming benepisyo sa kalusugan, hindi lahat ay maring gumamit nga prutas na ito ng malaya. May mga kaso na kung mali ang paggamit ng granada, maaring makaranas ng side effects ang katawan o lumala ang sakit. Kaya ang pag-unawa kung sino ang dapat limitahan o iwasan ang paggamit ng granada ay napakahalaga upang protektahan ang kalusugan lalo na sa mga may sakit sa bato, una sa lahat ang mga may hyperkalemia. Ang granada ay naglalaman nege medyo maraming natural na potassium. Para sa mga malusog, ang dami ng potassium na ito ay nakakatulong na ayusin ang tibok nege puso at panatilihing stable ang presyon nege dugo. Ngunit para sa mga may mahinang bato, nababawasan ang kakayahan ng paglabas ng potassium. Kapag masyadong maraming potassium ang naipon sa dugo, maaari itong magdulot na abnormal na tibok na puso. Pagkapakot, pamamanid, nakamay at maaking mapanganib sa buhay. Kaya kung nadiagnosi kayong doktor na may hyperkalemia, pinakamainam na limitahan ang paggamit ng granada o gumamit lamang ng napakalit na dami pagkatapos ng pahintulot ng doktor. Pangalawa ay ang mga uminom ng ACE inhibitors o kilala bilang mga gamot sa presyon neg dugo na AJ group. Ang mga gamot na ito ay karaniwang inireseta para sa mga pasyenteng may mataas na presyon nege dugo o pagpalya nege puso. Kapag pinagsama sa granada, ang dami na potassium sa dugo ay maaaring tumaas ng ihit sa normal na makdulot na hindi hustong reaksyon. Kung uminom kayo na ganitong uri ng gamot, huwag na huwag uminom ng pomegranate juice o kumain ng maraming granada sa parehong araw ng pag-inom ng gamot. Pangatlo ay ang mga may digestive problems, lalo na ang pagtatay o mahinang tiyan. Ang granada ay may natural na maasim na lasa at naglalaman nege maraming organic acids. Kung gagamitin kapag walang laman ang tiyan o labis na kumain, madaling masisira ang tiyan na magdudulot na pananakit ng tiyan, hirap sa pagtuna o pagduduwal. Sa kasong ito, dapat humamad na maliit na dami at laking kumain 6 na beses pagkatapos ng pangunahing pagkain, 30 hanggang 40 minuto upang maiwasan ang epekto sa tiyan. Ikapat ay ang memkabuntis sa unang 3 dribuan. Sa yuktong ito, ang katawan ay napakasensitibo
madaling tumugon sa mga pagkain na may asido o panayat na pampasigla. Bagaman ang granada ay naglalaman nege maraming bitamina at mineral, ang labis na pakamit ay maring makdulot ang pakapakot o digestive disorder. Kung nais gumamit, dapat kumonsulta muna sa obstetrician para sa detalyadong gabay. Panghuli ay ang mga may advanced diabetes. Bagaman ang granada ay may natural na asukal, kung labis ang paggamit, ang antas ng asukal sa dugo ay maaring mabilis na tumaas na makakaapekto sa mga daluyan ng dugo sa bato. Para sa mga may banayad na diabetes, maaring gumamit ng counting diluted pomegranate juice. Ngunit hindi dapat uminom ng purong katas o kumain ng maraming butil granada ng sabay-sabay. Mga ginagalang na pasyente sa pangangalaga sa kalusugan, ang mahalaga ay hindi lamang ang pag-alam kung ano ang mabuti, kundi ang pag-alam din kung kailan gagamitin at kailan hihinto. Bagaman malusog ang granada, kung gagamitin sa maling tao, mari itong making pasanin sa bato sa halip na isang takapakligtas. Kaya kung ginagamot ninyo ang sakit sa bato, mataas na presyon ng dugo o diabetes, lakang kumonsulta sa doktor bago makdakna granada sa inyong dieta. Ang pagiging maingat na ito ay makakatulong sa inyo na maiwasan ang hindi gustong panganib at matiyak na ang lahat ng pagkain na ginagamit ninyo ay tunay na nagbibigay ng benepisyo sa katawan. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano makilala ang pagitan ng malinis na granada at granada na may kemikal na pampahid upang kapag bumibili, makakasiguro kayo na pinapasok ninyo sa katawan ng dalisay at pinakaligtas na sustansya. Bahagi 8. Paano makilala ang malinis na granada at granada na may kemikal na pampahid? Maginagalang na pasyente sa mga nakaraang taon, ang paggamit ng kemikal upang pabilisin ang pahinog o mapreserba ang prutas ay lalong naging karaniwan. Nadudulot itong paalala sa maraming tao na gustong kumain na prutas para sa kalusugan, ngunit nag-alala kung alin ang malinis at alin ang may pampahid. Sa granada, hindi rin ito naiba. Lalo na ang imported na granada o off-season na granada ay madalas na ginagamitan ng pangkulay o pampabilis ng pagginog upang magkaroon nga kait-akit na pulang balat. Kaya, ang pagkilala sa malinis na granada at granada na may kemikal na pampahid ay napakahalaga, lalo na para sa mga may sakit sa bato. Dahil sa kaunting pagkaubos ng lason, ang pasanin sa bato ay lubhang tataas. Una sa lahat, maaari ninyong obserbahan sa mata ang malinis na granada ay karaniwang may natural na kulay, rosas pula, hindi masyadong madilim o makintab. Kapag tiningnan ng maigi, magkakaroon ng malilit na lamat sa balat. Granada minsan ay bahagyang magaspang na nagpapatunay na ang prutas ay natural na hinog sa puno. Sa kabaliktaran, ang granada na may kemikal na pampahid ay karaniwang may sariwang pula o madilim na pula na balat, pantay ang kulay at makintab tulad ng pintura. Napakaganda tingnan ngunit walang natural na amoy. Kapag hinawakan ang ibabaw
Granada na may kemikal na pampahid ay karaniwang bahagyang malakit o madulas. Iyan ang senyales ng layer ng preservative. Ikalawa, maari kayong bumabase sa timbang. Ang natural na hinok na granada kapag hawakan ay matibay, may katamtamang bigat, at kapag bahagyang tinapik ay may malalim na tunog. Kung ang granada ay ibinabad sa pampasigla o iniksyon ng tubig upang mapataas ang timbang, kapag hawakan ay magaan, parang walang laman, o kapag tinapik ay may mas malakas na tunog kaysa sa normal. Ikatlo, tingnan ang tangkaying prutas. Ang natural na hinok na granada ay may bahagyang tuyo at kumukulubot na tangkay. Samantala, ang granada na binabad sa kemikal ay karaniwang may malambot na tangkay at minsan ay may bahagyang matapang na amoy dahil sa preservative. Dapat ninyong iwasan ang pagbili ng prutas na may kakaiba o napakalakas na amoy. Kapag biniyak ang butil ng malinis na granada ay may kulay, rosas pula o mapusyaw na pula na hindi pantay ang kulay, may bahagyang amoy, at may matamis at sariwang lasa na may kaunting asim. Samantala, ang butil granada na may kemikal na pampahid ay karaniwang may madilim na pula na pare-pareho ang kulay, may matamis na lasa at halos walang amoy. Kung susubukan nga natin ang isang butil ng granada at makaramdam ngang bahagyang pamamanhid sa dila o mainit na pakiramdam sa bibig, malamang na ang prutas ay ginamit na chemical na pampatamis upang mas litas pagkatapos bumili. Dapat hugasan ng maigi ang granada sa ilalim ng umaagos na tubig. Maaring ibabad ang granada sa diluted salt water sa loob ng 10 hanggang 15 minuto o gumamit ng tubig na may kaunting suka upang makatulong na alisin ang karamihan ng pestisidyo na nakakapit sa balat. Pagkatapos hugasan muli ngang maligamgam na tubig bago balatan o pigaan para sa katas. Ang simpleng paraan na ito ay makakatulong na lubos na mabawasan ang dami ng kemikal na kailangang masipsip ng katawan. Isang maliit na paalala, dapat ninyong unahin ang pagbiling granada sa mga mapagkakatiwalaang tindahan ng produkto nga agrikultura na may sertifikasyon sa kaligtasan o nilinang gamit ang organic na pamamaraan. Ang mga granada sa Pilipinas ngayon, lalo na ang maitinanim sa Luzon at Mindanao, bagaman mas maliit ang prutas, ay may matamis at sariwang lasa, kaunti ang chemical at napakabuti para sa kalusugan. Mga ginagalang na pasyente, ang pagpiling tamang pinakmilan ang malinis na granada ang unang hakbang sa pagpapakaling ang function ni bato. Dahil sa kapag ang katawan ay tumatanggap ng purong sustansya lamang, mas magaan at mas epektibo ang paggana ng bato. At ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng pomegranate detox juice para sa bato sa bahay na simple at nagpapanatili ng buong sustansya upang ang bato ay magkaroon ng pagkakataong magpahinga at mag-regenerate mula sa loob. Bahagi siyam. Homemade pomegranate detox juice recipe para sa bato. Mga ginagalang na pasyente matapos lubos na maunawaan ang mga benepisyo nga granada at malaman kung paano pumili ng malinis na granada. Ang susunod na hakbang na nais kong ibahagi ay ang tamang paraan ng paghahanda ng pomegranate juice upang suportahan ang bato sa pag-detox, pagbaba ng creatinine at pagpapagaling ng function sa natural na paraan. Marami ang nag-isip na sapat na ang pagpigang granada para sa katas. Ngunit sa katunayan,
may mga maliit na lihim sa proseso ng paghahanda na makakatulong na mapanatili ang buong medicinal value at mapatas ang kakayahan ng pagsipsip ng katawan. Una sa lahat, kailangan ninyong maghanda ng napakasimpleng sangkap na binubuong kalahating sariwang granada, 200 ml nga ligamgam na tubig na humigit kumulang 40 degrees at ilang manipis na hiwa ng luya. Kung mayroon kayong purong pulot, mari kayong magdag ng isang maliit na kutsara upang mapatas ang lasa at makatulong sa mas madaling pagtunaw ng katawan. Ang luya at pulot ay hindi lamang nagpapaginhawa sa tiyan kundi nakakatulong din sa pagpapalakas nyege sirkulasyon, nyege dugo na nagpapataas, nyege bisa, nyege pagsasala, nyege bato. Ang paghahanday ganito: hiwain ang butil energy granada, ilagay sa slow yaser o blender. Kung kakamit ng blender, maring makdagdag neg 2 kutsara ng maligamgam na tubig ay blend ng dahan-dahan pagkatapos ay salain upang makuha ang malinaw na katas. Pagkatapos, magdagdag ng ilang hiwa ng luya at ibabad sa loob ng 5 minuto upang ang lasang luya ay maggalo sa lasa enerhe granada. Pagkatapos ay magdagdag ng sapat na maligamgam na tubig upang makamit ang tamang pagdilute. Panghuli, magdagdag pulot at haluin ng maigi at mayroon na kayong isang baso na mabangkong, malikamkam at nakakapagpalusok na pomegranate juice para sa bato. Kapag umiinom, dapat uminom ng paisa-isa, hindi dapat mabilis. Ang pomegranate juice ay may bahagyang natural na maasim na lasa, kaya kapag dahan-dahang dumaan sa bibig at tiyan, mas madaling masisipsip ni katawan. Araw-araw, sapat na ang isang maliit na baso pagkatapos ng almusal o tanghalian. Regular na gawin ito sa loob ng 5 araw. Pagkatapos ay magpahinga ng 2 araw upang ang bato ay makapagpahinga. Tandaan, huwag na huwag haluan ng malamig na tubig o yelo ang pomegranate juice dahil ang mababang temperatura ay maaaring maupababa ng aktibidad ng mga antioxidant. Bukod pa rito, huwag initin ang pomegranate juice dahil madaling masira ang vitamina C at mga enzyme sa mataas na temperatura. Ang pagpapanatili ng tubig sa katamtamang init ang pinakamainam na paraan upang mapanatili ang nutrisyon. Maraming nagtatanong kung maari bang magdagdag ng lemon o orange sa pomegranate juice upang mas madaling inumin. Ang sagot ay ngunit dapat lamang gumamit ng isang maliit na hiwa dahil ang mga prutas na ito ay nakalalaman na mataas na citric acid. Kung labas ang pakalo, tatas ang asam na hindi mabuti para sa mga may mahinang tiyan. Kung gusto ninyong magbago ang lasa, maaari ninyong palitan ang luya ang ilang sariwang dahon ng mint na makakatulong sa paglilinis ng katawan at magbibigay mas magandang pakiramdam. Ayon sa isang pag-aral na latala sa Food Function Journal, ang pag-inom ng sariwang pomegranate juice na sinamahan ng luya ay nakakatulong na mapatas ang antioxidant enzyme sa dugo kasabay na pagbabawas ng oxidative stress sa nga selulang bato. Nangangahulugan iyon na mas mahusay na protektado ang bato at mas kaunti ang pinsala mula sa naipong lesion. Mga ginagalang na pasyente, ang maliit na baso ng pomegranate juice araw-araw ay maaring magbigay
ng malaking epekto kung gagamitin ng tama at regular. Hindi lamang ito nakakatulong na mas linisin ang bato, kundi nakakapagpabuti rin ng balat, pagtulog at maging ang inyong espiritu. At ngayon ibabahagi ko sa inyo ang ilang simpleng pagkain na gawa sa butil ng granada na masarap at nakakatulong sa pagpapagaling ng function ng bato upang ang katawan ay maging malusog mula sa loob palabas. Bahagi 10. Mga pagkain na may granada na nakakatulong sa pagpapagaling na bato. Mga ginagalang na pasyente kung ang pomegranate juice ay nakakatulong sa katawan na maglinis at mag-detox mula sa loob. Ang mga pagkain na may butil ng granada naman ay nagbibigay ng pangmatagalang nutritional value na nagpapalusog sa mga selulang bato araw-araw. Marami ang nag-isip na ang butil ng granada ay para lang sa merienda. Ngunit sa katunayan, kung alam kung paano pagsamahin ng tama ang butil ng granada ay maring maging isang mahusay na sangkap sa maraming pagkain na parehong masarap at mabuti para sa kalusugan. Ang unang pagkain na nais kong ibahagi sa inyo ay yogurt na may butil na granada. Ito ay napakadaling gawin, lalong-lalo na angkop para sa mga may mahinang bato na kailangan ng probiotic supplementation upang makatulong sa mas mahusay na pagtunaw at bawasan ang pamamaga. Kailangan lamang ninyong mahanda ng 1 tasangang plain yogurt. Magdagdag ngang humigit kumulang 2 kutsara ng sariwang butil ng granada at kaunting inihaw na oatmeal. Haluin ng dahan-dahan upang ang mga sangkap ay magalo ng maayos. Pagkatapos ay ilagay sa refrigerator ngang humigit kumulang 10 minuto bago kainin. Ang pagkain na ito ay may maasim at sariwang lasa ng yogurt, matamis na lasa ng granada at bahagyang malutong oatmeal. Kapag kinain, masisipsip ng katawan ang mga kapakipakinabang na probiotics. Kasabay nito, ang mga antioxidant sa granada ay nakakatulong na protektahan ang bato mula sa mga free radical. Ang pangalawang pagkain ay pomegranate at cucumber salad. Ito ay isang nakakapresko na pagkain na nakakatulong na bawasan ang pamamaga at bahagyang diuretic. Maghanda ngang 1 maliit na pipino, 1 kapat, 1,4 ngang granada, ilang dahon ng lettuce at 1 maliit na kutsara ng purong olive oil. Hiwain ang pipino ng manipis. Haluin ng maigi sa butil ng granada at gulay. Pagkatapos ay layan ng kaunting olive oil. Kapag kinain, nakakatulong ang pagkain na ito na magbigay ng tubig, fiber, at ang olive oil ay nagbibigay ng kapakipakinabang na fatty acids na nakakatulong na mabawasan ang kolesterol at patatagin ang presyon ng dugo. Ito ay napakaangkop na pagkain para sa tanghalian o hapon kapag ang katawan ay nangangailangan ng banayad na paglilinis. Ang pangatlong pagkain ay oatmeal porridge na niluto sa diluted pomegranate juice. Para sa mga may mainang bato, ang oatmeal ay isang magaan na pinakmulan ng enerhiya, mababa sa protina at madaling tunawin. Kapag nagluluto ang porridge, kailangan lamang ninyong gumamit na diluted pomegranate juice. Sa halip na bahagingang tubig, lutuin hanggang lumapot ang porridge. Pagkatapos ay magdagdag ngang ilang butil ngang ngada sa huli. Ang pagkain na ito ay parehong kakaiba sa lasa at nagbibigay ngang maraming antioxidant na nakakatulong sa katawan na mapalusok ng dahan-dahan ng hindi
na dudulot ng pasanin sa bato. Bukod pa rito, maari rin kayong madakdak ng butil ng granada sa mga dessert tulad ng lotus seed sweet soup, sago sweet soup, o green vegetable smoothie. Ang butil ng granada ay may natural na matamis na lasa na nakakatulong na maging mas kaakit-akit ang pagkain ng hindi kailangan ng refined sugar. Ito ay isang mahusay na paraan upang bawasan ang damingang masamang asukal, kasabay ng pagdagdag ng bitamina C na nakakatulong na protektahan ang bato at mapataas ang resistensya ng katawan. Ayon sa isang pag-aral ng University of Santo Tomas, ang paggamit ng butil ng granada sa pang-araw-araw na pagkain ay nakakatulong na kapansin-pansing mabawasan ang antas ng pamamagang glomerulosa mga pasyenteng may pagpalya nye bato na grade 1 at 2. Ang polyphenols compound sa granada ay nakakatulong na patatagin ang aktibidad NG endotelial cell sa mga daluyan ng dugo ng bato na nakakatulong sa dugo na dumaloy ng regular at mabawasan ang panganib ng fibrosis. Mga ginagalang na pasyente, kapag ang bato ay nalalagaan ng tama, unti-unting lilitaw ang mga positibong pagbabago sa katawan. Bawat pagkain ay maaring ituring na natural na gamot. Kung alam nating pumili ng sangkap at pagsamahin ng tama, ang pagkain na may butil ng granada ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng bato kundi sumusuporta din sa pagtunaw, nagpapagandang balat at nagpapataas ng enerhiya ng katawan. At ngayon, tutulungan ko kayong matukoy ang mga palatandaan na gumagaling ang bato upang makasiguro kayo na ang inyong nga pagsisikap sa pangangalaga sa kalusugan ay nasa tamang landas. Bahagi 11 mga palatandaan na gumagaling ang bato. Mga ginagalang na pasyente, kapag humina ang bato, marami itong ipinapadalang babala sa atin tulad ng madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga, nyumpa, pagkapagod, o paglabas ng bato. Ngunit tulad din kapag unti-unting gumagaling ang sakit, mayroon ding mga positibong palatandaan ang katawan na nagpapakita na gumagaling ang bato. Ang mahalaga ay kailangan ninyong malaman kung paano makilala ang mga pagbabagong iyon upang makapag-adjust kaagad sa dieta at pamumuhay. Ang una at pinakamalinaw na palatandaan ay ang mas malinaw na ihi. Kapag bumuti ang kakayahan ng pagsasalangang dugo ng bato, ang nga dumi at lason ay regular na inilalabas. Ang kulay ng ihi ay hindi na madilim, na dilaw o malabo, kundi nagiging malinaw at bahagyang walang amoy. Ito ay isang napakagandang senyales na napapatunay na ang bato ay stable na gumagana. Kung patuloy kayong uminom ng pomegranate juice ng regular sa loob ng ilang linggo at nakakakita nga malinaw na ihi at regular na dami nga ihi araw-araw, iyan ay isang malinaw na palatandaan na gumagaling ng maayos ang bato. Ang pangalawang palatandaan ay ang pagbuti ang pagtulog. Kapag mas malusog ang bato, ang proseso ng metabolismo at balanse ng electrolytes sa katawan ay nagiging regular, hindi na madalas umihi sa gabi ang katawan. Dahil dito, mas malalim ang inyong pagtulog at mas alerto kayo sa umaga. Maraming tao matapos mag-apply ng pomegranate juice regimen na sinamahan ng light diet ang nagbahagi na masarap ang kanilang tulog, hindi na nakakaramdam ng pagkabalisa o bigat
Katulad ng dati, ang pangatlong palatandaan ay ang malinaw na pagbaba ng pagkapagod. Kapag mahina ang bato, ang daming lason na natitira sa dugo ay nagiging sanhi ng pagkapagod, mahina ang kana, at madalang minus. Ngunit kapag naksimulang humaling ang bato, regular na inilalabas ang mga lason at mas mahusay ang sirkulasyon ng dugo. Mararamdaman ninyo na mas magaan ang katawan, masaya ang isip, at mas masarap ang kain. Ang pang-apat na palatandaan ay mas maliwanag at mas kaunting tuyong. Bolot, ang bato ay may papel sa pagregulat ng likido sa katawan. Kaya kapag mahina ang bato, karaniwang madilim, tuyo, o makati ang balat. Ngunit kapag bumuti ang function ng bato, ang balat ay nagiging kulay rosas, maliwanag, at mas nababanat. Iyan ang panlabas na pagpapakita na nililinis ang loob ng katawan. Ang susunod na palatandaan ay matatag na presyon ng dugo. Ang bato ay may tungkulin na ayusin ang dami ng likido at asin sa dugo. Kaya kapag mahina ang bato, madalas na pabago-bago ang presyon ng dugo. Kapag pinananatili ninyo ang isang balanseng dieta, nilimitahan ang asin, regular na uminom ng pomegranate juice, at bahagyang nag-ehersisyo, unti-unting magiging stable ang presyon ng dugo. Nagpapatunay ito na epektibo ang pagganang bato, hindi na nasosobrahan sa trabaho. At sa wakas ay masaya ang isip, mas malalim ang pagtulog, at mas regular ang pahinga. Kapag nalinis ang katawan at maayos ang sirkulasyon ng dugo, gagaan ang pakiramdam. Maraming tao na nakaroon ng matagal na pagkapagod matapos ang ilang linggo na paggamit ng pomegranate-based kidney care at pagsasayos ng pamumuhay. Malinaw nilang naramdaman na bumalik ang enerhiya araw-araw. Mga ginagalang na pasyente, ang bato ay hindi marang kumaling sa maktamak. Ngunit kung marunong makinak sa katawan, mapapansin ninyo ang bawat malit na senyales ng pagkabuhay. Bawat positibong pagbabago, gaano man kaliit, ay patunay na unti-unting gumagaling ang katawan. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 napakasimpleng gawin na kung pananatilihin araw-araw, lubos na makakaapekto ang granada na makakatulong sa bato na manatiling malusog sa mahabang panahon at maiwasan ang muling pinsala. Bahagi 12, 3 gawin na makakatulong sa granada na lubos na makakaapekto. Mga ginagalang na pasyente, gaano man kahalaga at kabuti ang granada, kung ang mga ginagalang na pasyente, gaano man kahalaga at kabuti ang granada, katawan ay hindi nalalagaan ng tama. Limitado rin ang epekto nito. May gawin na tila simple ngunit nakakatulong sa bato na gumana ng mas epektibo. Kaya naman ang mga sustansya sa granada ay lubos na nakakaapekto. Narito ang 3 gawi na dapat ninyong panatilihin araw-araw upang ang proseso ng pagpapagaling ng bato ay maging mas madali at pangmatagalan. Ang unang gawi ay ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ang tubig ang medium na nakakatulong sa bato na gampanan ang funksyon ng pagsasala ng dugo at paglabas ng lason. Kapag kulang ang tubig sa katawan, lumalapot ang dugo, nahaharangan ang proseso ng pagsasala ng bato.
na nagiging sanhi ng pag-ipon ng lason sa dugo. Sa kabaliktaran, kapag sapat ang ininom na tubig, mas madaling nailalabas ang galason. Natural na bumababa ang creatinine. Dapat ninyong panatilihin ang pag-inom ng 1,5 hanggang 2 litro ng tubig araw-araw. Hatiin sa maraming maliit na beses. Para sa mga may mahinang bato, dapat unahin ang maligamgam na tubig sa halip na malamig na tubig at iwasan ang pag-inom ng maraming tubig ng sabay-sabay upang hindi magdulot ng presyon sa bato. Kung uminom na kayo ng pomegranate juice sa araw, ang kabuang dami ng tubig na kailangan inumin ay dapat ding kasama doon upang maiwasan ang sobra. Ang pangalawang gawi ay ang regular na banayad na ehersisyo. Kailangan ng bato ang matata na sirkulasyon ng dugo upang epektibong gumana. Kapag matagal kayong nakaupo o nakaiga, mahina ang sirkulasyon ng dugo at mahirap ilabas ang mga lason, kailangan lang maglakad ng dahan-dahan ng 20 hanggang 30 minuto araw-araw at mabibigyan ng mas maraming oxygen ang bato. Mas mahusay ang proseso ng pagsasalang ng dugo at pagpapagaling ng nasirang tissue. Kung hindi kayo makapaglakad sa labas, mari kayong mag-ehersisyo sa loob nga bahay gamit ang mga simpleng galaw tulad ng pagbaluktot at pag-unat ng paa, pag-ikot ng balakang, at malalim na pahinga. Ito ay hindi lamang mabuti para sa bato kundi nakakatulong din sa malusog na cardiovascular system at nakakapag-relax ng isip. Ang pangatlong gawi ay ang pagtulog ng sapat at pag-iwas sa pagpupuyat. Maraming pag-aral sa medisina ang nagpakita na ang gabi ang oras kung kailan ang katawan ay nagukumpuni sa sarili at nagre-regenerate ng mga cell, lalo na mula alas 11:11 gabi hanggang alas 2:00 umaga ang ginintuang oras para sa bato na magpahinga at gumaling. Kung madalas kayong magpupuyat, hindi nakakapagpahinga ng tamang bato at mabilis na bababa ang function ng pagsasala ng dugo. Kaya, subukang matulog bago mag-alas 10:30, 10:30 gabi, panatilihin ang sapat na 7 hanggang 8 oras na tulog bawat gabi. Ang masarap na pagtulog ay hindi lamang nakakatulong sa mas malusog na bato kundi nakakapagbabuti rin ng memorya, isip at immune system mga ginagalang na pasyente. Ang tatlong gawin na ito ay simple unit may malaking kapangyarihan. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay nakakatulong sa bato na mag-detox. Ang ehersisyo ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo. At ang masarap na pagtulog ay nakakatulong sa pagpapagaling ng selula. Kapag sinamahan ng tamang paggamit ng granada, ang inyong katawan ay parang nalalagaan ng komprehensibo, nalalagaan at nakakapagpahinga. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang ilang mapagkakatiwalaang resulta ng pananaliksik sa siyensya na nagpapatunay na ang granada ay tunay na may kapansin-pansing epekto sa pagpapababa ng creatinine at sumusuporta sa pagpapagaling ng function ng bato upang mas lalo kayong maniwala sa natural na pamamaraan na inyong isinasagawa. Bahagi 13. Mapag-aral sa medisina na nagpapatunay sa bisa ng granada sa sakit sa bato. Mga ginagalang na pasyente, kapag pinag-usapan ang bisangang granada,
para sa bato, marami pa rin ang nag-iisip na ito ay karanasan lamang na ipinasa sa henerasyon. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, maraming modernong pag-aral sa medisina ang nagpatunay na ang granada ay tunay na may positibong epekto sa pagbabawas ng pamamaga, pagpapabuti ng antas ng creatinine, at pagpapagaling ng funksyon ng pagsasala ng dugo ng bato. Ang mga siyentipikong pagtuklas na ito ay hindi lamang nakakatulong na patibayin ang tiwala kundi nagbubukas din ng potensyal na natural na paggamot para sa mga may mahinang bato. Ayon sa isang pag-aral na inilatala sa American Journal of Kidney Diseases noong 2018-2018, isang grupo nga siyentipiko sa University of the Philippines ang nagsagawa ng eksperimento sa higit sa 100 pasyente na may pagpalya ng bato na grade 1 sa 2 at 2. Hinati sila sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay gumamit ng diluted pomegranate juice araw-araw. Ang kabilang grupo naman ay uminom ng ordinaryong tubig. Pagkatapos ng 8 linggo, ang grupo na uminom ng pomegranate juice ay nagpakita ng average na 25%, 25% na pagbabangang creatinine kumpara sa dati. Kasabay nito, kapansin-pansing pumaba ang gantas nyege pamamaga sa dugo. Nagtapos ang mga siyentipiko na ang punikalagin at polyphenols compound sa granada ay nag-ambag sa pagbawas ng oxidative stress, pagpapabuti ng sirkulasyon nege dugo sa bato, at pagsuporta sa pagbuo nege na sirang gel nege bato. Isa pang pag-aral mula sa University of Santo Tomas na inilatala sa Food Function Journal noong 2021 ay nagpatunay din na ang pagdagdag ng granada sa dieta nga mga pasyenteng may diabetes na may komplikasyon sa bato ay nakakatulong na kapansin-pansing mabawasan ang pamamaga. Glomeruli. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang grupong nga taong regular na kumakain o minom ng granada ay nagpakita ng pagbaba ng antas ng proteinuria. Ibig sabihin ay nabawasan ang pagkawala ng protina sa pamamagitan ng ihi. Ito ay isang mahalagang indikator na nagpapakita na unti-unting gumagaling ang filter barrier ng bato. Samantala sa Pilipinas, ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare ay nagsagawa ng survey sa mga pasyenteng may mataas na creatinine ngunit hindi pa kinakailangan ng dialysis. Pinayuhan silang uminom ng diluted pomegranate juice na sinamahan ng low salt, diet at banayad na ehersisyo araw-araw pagkatapos ng 3 buwan. Halos 70% nga kalahok ang nagpakita ng pagbaba ng creatinine at pagbuti ng pangkalahatang kalusugan. Naniniwala ang mga eksperto ng PTHC na ang granada ay may cooling property na nakakatulong na linisin ang dugo, kasabay ng pagbabawas ng pamamaga ng maliliit na daluyan ng dugo sa bato, kaya sumusuporta sa natural na pagpapagaling ng bato. Bukod pa rito, natuklasan din nga siyentipiko sa Israel na ang pomegranate juice ay nakakatulong na bawasan ang proseso ng pag-ipon ng lipid sa dingding enehe meaga daluyang enehe dugo enehe bato, isang sanhi enehe glomerulosclerosis. Kapag nalinis ang dingding daluyan nege dugo, mas madali ang sirkulasyon nege dugo
Mas epektibo ang pagsasala ang bato ng hindi nasosobrahan sa trabaho. Tinawagan nila ang granada na tagapagtanggol energy mikrovaskulatura energy bato. Ang kapansin-pansin ay sa lahat ng mga pag-aral na nabanggit sa itaas, ang bisa ngang granada ay nakamit lamang ang maksimum kapag ang pasyente ay gumagamit nito ng regular sa katamtamang dosis at sinamahan ng malusok na pamumuhay. Walang prutas ang maaring ganap na makapalit sa gamot. Ngunit napatunayan ng granada na ito ay isang malakas na suporta para sa sinumang gustong mapabuti ang function ng bato sa natural at ligtas na paraan. Maginagalang na pasyente. Ang mga resultang ito ay hindi lamang may siyentipikong halaga kundi isang malaking pag-asa rin para sa mga pasyente. Kapag naunawaan ng malinaw ang mekanismo ng granada, malalaman natin kung paano ito gamitin ng makatwiran, kapwa, nakakapagpalusog sa katawan at nakakapagbigay ng pagkakataon sa bato na muling mabuhay. At ngayon, ibibigay ko sa inyo ang huling bahagi na siyang pinakamahalagang bahagi kung saan ko binubuod ang mga benepisyong granada para sa mga may mahinang bato kasama ang isang banayad na mensahe upang makasiguro kayo na magagamit ito araw-araw ng hindi nag-aalala sa maling paraan. Bahagi 14, mensahe at pangkalatang gabay, mga ginagalang na pasyente. Matapos nating pagdaanan ang bawat bahagi ng video na ito, naniniwala ako na lubos na ninyong naunawaan kung bakit ang granada ay itinuturing na isang kamanghamanghang regalo mula sa kalikasan para sa mga may mahinang bato, mula sa kakayahan nitong magdetok, pababain ang creatinine, hanggang sa pagpapagaling ng selulang bato at pagpapabuti nege sirkulasyon, nege dugo, lahat ay may matibay na batihan sa siyensiya. Ngunit higit sa lahat, ang bisa ng granada ay tunay na lalabas lamang kapag alam natin kung paano gamitin ng tama sa tamang oras at sinamahan ng malusog na pamumuhay araw-araw. Ang granada ay hindi isang milagrong gamot na maring gumaling agad kundi isang kasama na tumutulong sa katawan na magpagaling sa sarili ng banayad mula sa loob. Kapag patuloy ninyong ginagamit, unti-unting lilinisin ang bawat selulang bato, mas regular ang paggana, mayos ang sirkulasyon, nege dugo, mas malalim ang pagtulog at mas magaan ang katawan. Ang pagbabagong iyon ay nagmumula sa tiyaga at tiwala sa natural na pamamaraan, hindi sa dami o kaunting paggamit sa loob ng ilang araw. Nais kong tandaan ninyo na ang pangangalaga sa bato ay hindi lamang nakasalalay sa isang uri ng pagkain kundi isang buong paglalakbay ng siyentipikong pamumuhay at pagmamahal sa sarili. Bawat umaga, uminom ng isang baso ng maligamgam na pomegranate juice. Bawat pagkain, magdagdag kaunting gulay. Bawat araw, maglaan ng ilang minuto sa paglalakad at matulog ng mas maaga ng kaunti sa gabi. Lahat na ito ay malilit na bakay ngunit lumalakan ng malalakang pakbabaho. Kapag malusok ang bato, malinaw ang dugo, maliwanag ang balat, payapa ang isip at mararamdaman ninyo na bumalik ang enerhiya sa buhay araw-araw. Upang buod, may 5 mahahalagang punto na dapat ninyong tandaan kapag gumagamit ng granada. Una, laking pumili na malinis na granada, natural na hinok,
at walang chemical na pampahid. Ikalawa, dapat lamang uminom ng diluted pomegranate juice. Huwag uminom na purong katas o labis sa isang beses. Ikatlo, gumamit na granada sa 2 oras. Umaga pagkatapos ang pagkain at hapon bago maghapunan upang lubos na masipsip ngang bato. Ikaapat, magpahingang 2 araw pagkatapos ng bawat 5 araw ng paggamit upang ang bato ay makapagpahinga at makapag-adjust sa sarili. At panghuli, pagsamahin sa malusog na dieta. Uminom energy, sapat na tubig, regular na ehersisyo, at iwasan ang pagpupuyat upang ang granada ay lubos na makakapekto sa pagpapagaling. Kung patuloy ninyong gagawin, pagkatapos lamang ng ilang linggo, mararamdaman ninyo na mas magaan ang katawan, mas malinaw ang ihi, mas malalim ang pagtulog, at mas masigla ang isip. Iyan ang mga palatandaan na tunay na gumagaling ang bato. Mga ginagalang na pasyente, walang mas mahalaga kaysa sa kalusugan. Bawat araw na inaalagaan natin ang bato ay bawat araw na inaalagaan natin ang ating sariling buhay. Umaasa ako na ang pagbabahagi sa video na ito ay magbibigay sa inyong higit na tiwala at motibasyon upang mapanatili ang mabuting gawi at alagaan ang malusok na bato sa mahabang panahon. Salamat sa inyong pakikinig.